Genius Daddy in the City Kabanata 5. Luluhod ako magmakaawa sa'yo. Natigilan sandali si Sun Jiaonian, pagkatapos ay ngumisi, tinuro si Ye Chen at kumaway, halika, hampasin mo siya ng steak. Lumuhad kaya ang kanyang marangal na hari ng medisina kasama ang isang mabalahibong batang lalaki. Anong biro? Kung ito ay kumalat, hindi ito pagtatawanan ng mga tagalabas. Maghintay. Biglang pinatigil ni Lin Fan sa gilid ang mga taong lumapit, at tumingin kay Ye Chen na may mapanuksong ekspresyon, lumaki ako sa kabundukan, nag-aral ako ng medisina sa edad na 6, nagbasa ng lahat ng medikal na libro sa edad na 8, nag-practice ng medisina sa edad na 9, at nag-practice ng medisina sa edad na 15. Sanay sa libu-libong kakaiba at mahihirap na sakit. Puno ng paghanga ang mukha ni Sun Jiaonian, at maraming matandang doktor sa pinangyarihan ang namangha. Kung totoo ang sinabi ni Lin Fan, walang alinlangan na siya ay isang henyo sa medisina. Kalmado ang mukha ni Ye Chen, oh, so master ka na bumababa ng bundok. Sa pagtingin sa mundo, ako, si Lin Fan, ay nagtatanong sa aking sarili na pangalawa sa mga kasanayang medikal. Walang sino man ang nangangahas na umamin na ang mga kasanayang medikal ay ang una. Paano mo ako may kukumpara sa isang piraso ng basura? Si Lin Fan ay kahanga-hanga, na parang gusto niyang lampasan ang lahat. Ngumisi si Ye Chen at iwinagayway ang kanyang kamay, hindi mo naiintindihan, sa katunayan, ayaw kong ikumpara ka, dahil hindi kita sineryoso. Bumagsak ang boses. Ang ngiti sa mukha ni Lin Fan ay biglang natigil, at ang kanyang mukha ay naging asul at puti saglit. Hindi niya inaasahan na ipakita ang kanyang sariling mga salita, ngunit ang kapalit nito ay isang napakalupit na pangungusap. Nang makitang mali ang kanyang mukha, nadurog ang puso ni Sun Jiaonian, at sinabi niya nang may layuning pumatay, ibaliin mo sa akin ang mga kamay at paa ng batang ito, at pagkatapos ay itapon mo ito. Sa wakas ay inimbitahan siya ni Lin Fan dito. Kung magagalit si Ye Chen, kung gayon ang kanyang anak na babae ay magiging walang magawa. Haha. Biglang tumawa ng kakaiba si Lin Fan, na may mapanuksong mukha, anak, nangangahas ka bang makipagpustahan sa akin? Ano ang pinagpustahan mo? Tiningnan siya ni Ye Chen ng may interes. Kung gagaling ko ang sakit ni Miss Sun, lumuhad ka at yumuko ng 3 beses para sa akin, pagkatapos ay putulin mo ang iyong braso at umalis. Paano kung hindi mo ito magamot? Tinaas ni Ye Chen ang kanyang kilay at sinabing may kalahating ngiti. Hinding-hindi ako mawawala. Kung hindi mo kayang gamutin, sa akin ang bagay na ito. Pinutol siya ni Ye Chen, at hindi maiwasang tumingin sa jade pendant sa kanyang baywang. Ilang beses nagbago ang mukha ni Lin Fan, okay. Mr. Lin, ito. Pinandilatan ni Sun Jiaonian si Ye Chen, nag-aalangan na magsabi ng kahit ano. Kinawayan ni Lin Fan ang kanyang kamay at sinabing, older son, hindi na kailangang sabihin, ang kailangan mo lang gawin ay tulungan akong bantayan ang batang ito, huwag mo siyang hayaang tumakas. Huwag kang mag-alala, Mr. Lin. Tumanggaw si Sun Jiaonian, at pagkatapos ay inutusan ng isang tao na bantayan ang pinto, sa takot na si Ye Chen ay tumakas. Susunod, mangyaring buksan ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Tinuya ni Lin Fan si Ye Chen, lumakad papunta sa kama, inalis ang lahat ng kagamitang medikal, pagkatapos ay pinatong ang palso ni Sun Serong at kinuha ang palso. Sa pagbabalik tanaw, may kumpiyansa siyang sinabi kay Sun Jiaonian, si Miss Sun ay may sakit na sipon, na maaaring gumaling. Tuwang-tuwa si Sun Jiaonian. Kaagad pagkatapos, naglabas si Lin Fan ng isang bag ng tela mula sa kanyang katawan, nagsiwalat ng mga hilera ng pilak na karayom na kumikinang sa malamig na liwanag, malaki at maliit. Ang kamay na ito lamang ang nag-alis ng mga iniisip ng ibang tao sa silid, at ang isang matandang doktor ay nanginginig na nagsabi, siya. Gagamit ba siya ng pilak na karayom upang mabutas ang acupoint? Hinawakan ni Lin Fan ang isang pilak na karayom sa kanyang kamay upang tusukin ang mga pangunahing acupuncture point ni Sun Serong, Guan Yuan, Jiu Wei, at Tan Hong. Ito ay nasusunog ang bulkan. Ang dating matandang doktor ay matamang nakatitig sa mga galaw ni Lin Fan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, ang pamamaraan ng binatang iyon ay nagsusunog ng bulkan, aking Diyos. Matandawang, ano ang nasusunog sa isang bulkan? Sabi ni Sun Jiaonian na may halong damdamin. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Wang Lao. Napalunok si Wang Lao ng kanyang laway, at medyo nasasabik ang kanyang tono, ang pagsunog ng bulkan ay isa sa 2 mahusay na kasanayan ng Tai Needle, at ito ay isang yaman na hinahabol ng bawat henerasyon ng mga Chinese medicine practitioner sa ating bansa sa buong buhay nila. Sinasabing kaya nitong ibalik ang sigla ng mga pasyente at maiwasan ang lahat ng mga sakit. At may epekto pa nga ang pagbabalik ng mga patay. Tai Divine Needle. Hindi ba nawala? Paano mo nakilala? Hindi makapaniwalang bulalas ng isa pang doktor. Umiling si Wang Lao, na may tiyak na hitsura sa kanyang mukha, walang pagkakamali, nakakita na ako ng mga record tungkol dito sa Yellow Emperor's Internal Classic dati, ang Tai Shenzhen ay nahahati sa mga nasusunog na bulkan at tumatagos na lamig, o una ay mababaw at pagkatapos ay malalim. O ito ay malalim at pagkatapos ay mababaw, o magaan na pagpapasigla, o mabigat na pagpapasigla, o upang mapunong ito ng 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 mabigat na pagpapasigla, o upang mapuno ito. Ay isang napakapagsubok ng antas ng isang tao. Habang bumababa ang boses niya, nagkaroon ng katahimikan sa silid, at lahat ay nakatingin kay Lin Fan na hindi makapaniwala.
Talagang hindi nila inaasahan na ang binatang ito ay magkakaroon ng matagal nang nawawalang Tai Divine Needle. Hindi maitago ni Sun Jiaonian ang kanyang pananabik. Dahil alam ni Ji Lin ang Tai Divine Needle, hindi ba't naligtas na ang kanyang anak na babae. Sa edad na ito, hindi niya maiwasang tumingin kay Ye Chen sa tabi niya, palihim ng inisyan. Maghintay at tingnan kung ano ang iyong sasabihin. Umupo si Ye Chen sa upuan ng napakatahimik at pinanood ang eksenang ito na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nabulunan na boses ni Wang Lao ay tumunog, "Tutian Liang, ito ay lubos na malamig, hindi ko akalain na makikita ko ang dalawang mahusay na kasanayan ni Tai Shenzhou sa parehong oras sa aking buhay." May nagtanong, "Paano mo ito nakita?" Tingnan mong mabuti. Huminga ng malalim si Wang Lao at sinabi, "Ang mga pilak na karayom ay tumusok sa balat na halos 1 pulgada ang haba, at ang pulgadang ito ay nahahati sa 3 yugto ng langit, lupa at tao. Pangalawa, tinatawag ito ng aklat na suplemento, at kapag ang pilak na karayom ay tumusok sa lupa at sa tao, ito ay kailangang itaas ng 9 beses bawat isa, na tinatawag na benteng, na nangangahulugang kailangan itong itaas ng 20 beses sa 1 pulgada. Hindi napigilan ng lahat na makalanghap ng malamig na hangin. Magagawa pa ba ito ng tao? Habang nagsasalita siya, si Lin Fan doon ay pawis na pawis. Malinaw, ang serye ng mga operasyong ito ay kumonsumo ng maraming pera. Ang susunod na henerasyon ay nakakatakot, ang huli ay nakakatakot. Si Wang Lao ay paulit-ulit na umiiyak at tumatawa, lumingon kay Sun Jiaonian at sinabing, "Mr. Sun, kasama ang taong ito, ligtas si Miss Sun." Tiningnan ni Sun Jiaonian si Sun Serong nang hindi namamalayan, at nalaman niya na bagamat hindi pa nagigising ang kanyang anak, mas maganda ang mukha nito, at hindi niya mapigil ang makahinga ng maluwag. Kasabay nito, mabilis na binawi ni Lin Fan ang karayom, at matapos takpan ng kobrekama si Sun Serong, bumangon siya para panasan ang kanyang pawis, at sinabing may pagod na mukha, "Elder Sun, buti na lang at hindi napahiya, gumaling na ang sakit ni Miss Sun." "Salamat, Mr. Lin." Yumuko si Sun Jiaonian. Nagmamadaling lumapit si Wang Lao upang salubungin siya, nanginginig ang kanyang mga labi, "Kuya, nako, Master Lin, maglakas loob na magtanong kung ang ginamit mo kanina ay ang Tai Divine Needle." "Oo, ito ang banal na karayom ng Tai." Bagamat siya ay pagod, si Lin Fan ay nagmamalaki, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen na may malamig na mukha at sinabing, "Ang sakit, gumaling na ako, ngayon ay lumuhad at yumuko ng 3 beses, at pagkatapos ay putulin ang iyong braso." Nakaupo pa rin si Ye Chen na hindi gumagalaw. "Halika, lumuhad ang batang ito para sa akin." Naging malamig ang ekspresyon ni Sun Jiaonian, at agad siyang kumaway. Maraming matipunong lalaki ang sumugod mula sa labas ng bahay at sabay-sabay na naglakad patungo kay Ye Chen. Hindi natinag si Ye Chen, at tumingin kay Lin Fan na may kalahating ngiti, "Ginagaling ka na ba talaga?" "Siyempre." Malamig na ngumiti si Lin Fan, at nang may sasabihin sana siya, bigla siyang nakarinig ng bulalas mula sa likuran, "Kayo. Bilasan mo? Tingnan mo? Miss Sun, siya. Siya." Ang lahat ay nagmamadaling lumingon upang tingnan, at nakita na si Sun Serong sa kama ng ospital ay kumikibot, at isang malamig na hangin ang patuloy na lumalabas sa kanyang katawan. Ang malamig na hangin ay tumigas at naging yelo nang ito ay sumalubong sa hangin. Sa isang kisap mata, ang mga kilay ni Sun Serong, at maging ang buhok ay nagyelo. Sa di kalayuan, mukha itong taong nagyelo. May tumingin sa instrument sa gilid at mahinang nagsalita, "Miss Sun." "Patay. Patay." Ang biglaang pagbabagong ito ay biglang nagulat sa lahat. Boom! Nagmamadaling lumapit si Sun Jiaonian at iniunat ang kanyang kamay upang suriin ang paghinga ni Sun Serong, at pagkatapos ay nanginag ang kanyang katawan, naramdaman lamang ang pagdagindong sa kanyang ulo, na parang kulog mula sa asul. Sinundan din ni Lin Fan ang nakaraan upang suriin muli, at umungal sa hindi makapaniwala, "Paano? Paano ito? Imposible, imposible, ginamit ko ang Tai Divine Needle." Tai Divine Needle. Nakakatawa. Nakarinig lamang ang lahat ng paghamak na nagmumula sa kanilang likuran, at nang lumingon sila sa likod, nakita nila si Ye Chen na nakaupo sa isang upuan na nakatingin kay Lin Fan, sinasabi ang bawat salita. Siya ay pawis na pawis at hinihingal dahil sa isang maliit na sakit. "I have to say, talented ka talaga. Ikaw." Galit na galit si Lin Fan. Natigilan si Ye Chen na may panunuya, "Ang susi ay ang iyong operasyon ay kasing bangis ng tigre, at pagkatapos ay tingnan ang resulta ng 205, ito ay purong basura. Sayang lang na parang naglakas loob kang ipagmalaki ang iyong medical skills bilang pangalawa sa mundo. Nag-aaral pa rin ng medisina sa edad na 6. Master down the mountain pa. Bumalik ka at mag-aral ng ilang taon, huwag kang lalabas at mahiya. Basura. Puff." Galit na galit si Lin Fan kaya itinuro niya si Ye Chen at sumigaw, at iniluwa niya ang isang bibig ng dugo sa ilalim ng apoy, at umuungal ng paulit-ulit, "Hindi ko ito mapapagaling, ikaw. Hindi mo rin ito mapapagaling. Haha. Sa tingin mo ako ikaw. Sayang." Tumangala si Ye Chen kay Sun Jiaonian at bahagyang ngumiti, "Sun Jiaonian, naaalala mo pa ba ang sinabi ko ngayon?" Nang inag si Sun Jiaonian, nagmamadaling lumakad papunta kay Ye Chen, yumuko at nagmakaawa, "Mr. Ye, mangyaring huwag mong alalahanin ang mga pagkakamali ng kontrabida, at tulungan mo ang batang babae, tiyak na gagantimpalaan kita." Nagsindi ng sigarilyo si Ye Chen, ibinaba ang kanyang ulo at sinipilyo ang kanyang mga binti ng pantalon, at dahan-daang bumuga ng usok.
Gusto mong iligtas ang isang tao. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Sumili ang sama ng loob sa mukha ni Sun Jiaonian. Upang hilingin sa kanya na lumuhad sa isang binata na may marangal na hari ng gamot, gaano man niya ito narinig, parang isang kahihiyan. Humigop si Ye Chen ng sigarilyo sa kanyang kamay, at habang ang usok ay nananatili, ang kanyang ekspresyon ay medyo hindi malinaw. Kung sasabihin ko ito muli, ang iyong anak na babae ay maaaring mabuhay ng isang stick ng insenso. Naniniwala ka ba? Nang marinig ito, ang katawan ni Sun Jiaonian ay nanginig ng husto. Si Lin Fan sa gilid ay nagmamadaling nagsabi, Elder Son, huwag kang makinig sa kanya, Miss Sun ay walang magawa, kahit na dumating ang aking amo, hindi ito makakatulong, paano ito magiging posible sa basurang ito? Tumahimik ka Laozi. Si Sun Jiaonian ay umiinom ng malakas at ang kanyang mga mata ay mahigpit, ikaw na lang. Ang sakit ni Rongrong ay hindi gaanong kalubha noong una, ngunit pagkatapos mong kumilos, ito ay ganap na sumabog. Walang kwenta kung kunin kita bilang isang eksperto. Ngayon ay parang eksakto sa sinabi ni Mr. Ye. Ikaw ay isang basura, isang ganap na basura. Wala ka talagang kakayahan. Sa halip, ang hilig mong magpanggap bilang isang B. Muling samukha ng dugo si Lin Fan, na nahihiya hanggang sa mamatay. Sino siya? Siya ay isang henyo sa medisina, at ang paboritong nakababatang kapatid ng kanyang master at senior na kapatid. 20 taon na siyang nagtatanim sa kabundukan. Pagkababa niya sa bundok, sabik siyang kinulit ng mga dignitaryo at niligawan si Master Lin. Magkakaroon din siya ng matagal nang nawala na Tai Divine Needle. Ngunit ngayon, sa isang araw, 2 tao ang nakatutok sa ilong at pinagalitan ito bilang isang basura. Paf! Lumuhad ng husto si Sun Jiaonian sa harap ni Ye Chen, na may pagdarasal at pagsisisi sa kanyang mukha, Mr. Ye, kasalanan ng aking Sun Jiaonian, at umaasa akong iligtas mo siya alang-alang sa kawalang kasalanan ng aking anak. Kung makikita ng mga taong nakatayo sa labas ang eksenang ito, tiyak na hindi sila makapagsalita sa gulat. Si Sun Jiaonian, ang marangal na may-ari ni Jiao Xuan, ang sikat na hari ng medisina sa Timog Guzhou, ay nakaluhod ngayon sa lupa na parang isang bata na nagkamali, at nakaluhod pa rin siya sa harap ng isang binata. Inalis ni Ye Chen ang abo, at nagtanong ng blanco, tinatanong ko kayo, may pagkakamali ba si Miss Sun noong bata pa siya, tulad ng mga medicinal herbs, o beads o iba pa? Paano? Paano mo nalaman? Natigilan sandali si Sun Jiaonian, at biglang, nang naglalaro si Rongrong sa edad na 8 taong gulang, hindi sinasadyang nahulog siya sa isang sinaunang balon. Matapos mailigtas, ang batang babae na ito ay patuloy na sumisigaw na nakalunok siya ng butil, ngunit ako nang dinala ko siya sa ospital para sa pagsusuri, nalaman kong wala siya sa kanyang katawan, at lagi kong iniisip na siya ang ugat ng pagkahulog ng sakit. Pagkasabi nito, huminga siya ng malalim at sinabing, Mr. Ye, ganoon ba? Kung mayroon siyang pagdududa tungkol kay Ye Chen noon, kumbinsido na siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, wala siyang sinabi tungkol sa kanyang anak na babae na nakalunok ng isang bagay nang hindi sinasadya. Tumanggaw si Ye Chen. Kung tama ang hula niya, ang balon na pinagbagsakan ni Sun Serong ay 1,000 taong gulang na balon. Pagkaraan ng mga taon at buwan, isang ice essence ang pinarami sa ilalim ng balon, at pagkatapos ay hindi sinasadyang nilamon ito ni Sun Serong, na nahulog sa tubig. Ang utak ng yelo ay natutunaw sa bibig, at ito ay magiging malamig na hangin at magsasama sa lahat ng laman at dugo ng katawan ng tao. Sa makatuwid, hindi ito matukoy ng mga instrumento, at ang malamig na hangin na ito ay patuloy na magpapahirap sa tao. Ang dahilan kung bakit nabubuhay pa si Sun Serong ay tiyak na binibigyan siya ni Sun Jiaonian ng mga positibong gamot sa lahat ng mga taon na ito, na halos hindi napigilan ang lamig sa kanyang katawan. At pinili ni Lin Fan na gumamit ng ilang Tai needle para iligtas siya. Para itong isang malakas at makisig na binata na naghubad at saka nagkamot ng ulo sa harap ng isang matagal ng tagtuyot na 60 anyos na byuda. Ang mga resulta ay predictable. Pakiusap din na tumulong si Mr. Ye. Bumagsak si Sun Jiaonian sa lupa. Bumangon ka na. Malumanay na sabi ni Ye Chen, pagkatapos ay tumayo at naglakad patungo sa kama ng ospital. Gusto kong makita kung paano mo mabubuhay muli ang isang patay. Si Lin Fan ay mukhang sama ng loob, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya naniniwala na si Ye Chen ay may ganoong kakayahan. Diretso siyang hindi pinansin ni Ye Chen at dumiretso sa gilid ng kama. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Sun Serong ay nagyelo, tulad ng isang iskultura ng yelo. Lahat ng naruroon ay tumitig kay Ye Chen ng may dilat na mga mata, na parang gusto nilang malaman kung paano niya mabubuhay muli ang isang patay. Nakuha. Nakita kong itinaas ni Ye Chen ang kubrekama, itinaas ang kanyang kamay at sinampal ng sampal ang ibabang tiyan ni Sun Serong. Susunod na sandali. Ang lahat ng mga layer ng yelo sa katawan ni Sun Serong ay natunaw sa tubig, na bumabasa sa maselang katawan ni Sun Serong hanggat maaari, na nagpapakita ng kanyang katanji tanging figure. Nakuha. Sinampal ulit ito ni Ye Chen. Sa gulat ng mga mata ng lahat, nakita nila ang isang heatwave na nagmumula sa katawan ni Sun Serong, tulad ng init mula sa umuusok na steam buns. Napatitig ang lahat sa eksenang ito. At ang basang katawan ni Sun Serong ay natuyo sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at ang kanyang mukha ay naging kulay rosas, na parang naglagay ng pamumula. Matapos mawala ang huling bakas ng init, bumangon si Ye Chen at tumingin muli kay Sun Jiaonian at sinabing, okay. Ang walang nakakaalam ay habang ang lamig sa Sun Serong ay hamupa, si Ye Chen ay may hawak na ball ang yelo na kasing laki ng longgan sa kanyang kamay sa likod niya.
Mabilis na natunaw ang pak at hinigup niya. Iyon lang. Hindi nag-react si Sun Jiaonian. Bulalas ng isang doktor, tingnan mo, gumaling na ang vital signs ni Miss Sun. Ang bawat tao ay subconsciously tumingin sa mga medikal na kagamitan sa gilid at natagpuan na ang iba't ibang data ng buhay sa ito ay mabilis na nakakakuha. Ilang sandali pa, tumahimik ang silid, at lahat ay natahimik. Oo, wala talagang masasabi. Ipinakita ni Lin Fan ang matagal nang nawawalang tayi divine needle, na nagpawis ng husto sa kanyang ulo at hindi pa rin gumagaling sa sakit, ngunit sa huli, sinampal at sinampal ito ni Ye Chen. Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanila? Kasabay nito, isang muffled sound ang nagmula sa hospital bed. Nagmamadaling lumapit si Sun Jiaonian at nakitang mahinang iminulat ni Sun Serong ang kanyang mga mata at tumawag, tatay. Rong, sa wakas nagising ka na, okay. Tuwang-tuwa si Sun Jiaonian. Nagkaroon ng kaguluhan sa bahay. Kahit alam niyang ayos lang si Sun Serong, hindi siya gising ng ganoon kabilis, di ba? Paano ito posible? Ang mukha ni Lin Fan ay sobrang pangit. Tahimik na tumingin si Sun Serong sa paligid, nahihirapang umupo, tatay, sino sila? Rong, lahat sila ay iniimbitahan ni tatay na magpagamot sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Sun Jiaonian ang kanyang kamay, tumingin kay Ye Chen ng may pasasalamat, at sinabing, lalo na itong si Mr. Ye, siya ang nagligtas sa iyo. Nang makita na ang kanyang limelight ay naalis na, tinitigan ni Lin Fan si Ye Chen, ang kanyang mga mata ay namumungay, at ilang salita ang lumabas sa kanyang mga ngipin. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Kaagad pagkatapos, isang malakas na hangarin na pumatay ang sumabog mula sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Sun Jiaonian, at nagmamadali siyang pumunta sa pinto at sumigaw, protektahan si Mr. Ye. Napahiya si Lin Fan kaya nagalit siya. Ang 12-12 ng matipunong lalaki na nagbabantay sa pinto ay nagmadaling pumasok at sabay-sabay na sumugod kay Lin Fan. Nang makita ng mga tao sa paligid na may mali, tumakbo sila palabas at tumakbo palabas. Hindi natarante si Lin Fan, sa halip ay ngumiti ng malamig, naglakas loob kayong pigilan ako Lin Fan. Umalis ka rito. Bumagsak ang boses. Sa halip na umatras, umabant siya, at mabilis na inatake ang 12-12 ng mga malalaking lalaki na pumasok. Sa ingay ng mga hiyawan, sa isang kisap mata, mahigit 12 ng tao ang nakahandusay sa lupa. Sa sobrang takot ni Sun Serong ay namutla ang kanyang mukha. Si Sun Jiaonian ay natakot. Kahit na alam niyang napakahusay ni Lin Fan sa umaga, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya. Ang kanyang mga nasasakupan ay pawang malalakas na lalaki na 1 hanggang 10, ngunit siya ay ibinaba niya sa isang solong harapan. Sinaunang mandirigma. Isa siyang sinaunang mandirigma. Naramdaman na lamang ni Sun Jiaonian na tuyo ang kanyang bibig. Hindi man lang tumingin si Lin Fan sa mga tao sa lupa, ngunit hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Ye Chen, at ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay nakalock kay Ye Chen, at may malupit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sa tingin mo bagamot ang pinakamalakas kong kakayahan? Nagkakamali ka. Ang tunay kong pagkatao ay isang ancient warrior. Sa mata ko, langgam ka lang. Sa tingin mo ba maaari kang umalis ng walang pinsala kung magpapagaling ka ng isang sakit? Haha. Gusto kong malaman mo kung ano ang kawalan ng pag-asa at kung ano ang tunay na takot. Umalangaw-ngaw sa bahay ang walang habas na tawa ni Lin Fan, lumilipad ang kanyang damit. Mga langgam. Ngayon, inuutusan kitang lumuhod. Nang makita ang nakapatay na si Lin Fan, ang ama at anak na babae ni Sun Jiaonian ay labis na natakot. Sa kabilang banda, nagbingi-bingihan si Ye Chen at naupo nang hindi gumagalaw, na parabang siya ay natatakot. Bahagyang nang inag ang maselang katawan ni Sun Serong, at sa sobrang pagkabalisa ay muntik na siyang umiyak, tay, ikaw. Iligtas mo siya ng mabilis. Biglang nagpakita ng mapait na tingin si Sun Jiaonian sa kanyang mukha, ano ang magagawa niya sa mukha ng isang sinaunang martial artist. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Lin Fan, at tumingin siya kay Ye Chen na may aura ng tingin sa lahat ng nilalang, sa huling pagkakataon, sasabihin ko, mga langgam, lumuhod para sa akin, baka pag-isipan kong panatilihin ang buong bangkay mo. Sa sandaling ito, siya ay labis na mayabang. Hindi siya nagmamadaling patayin si Ye Chen, ngunit gusto siyang pahirapan ng husto sa harap ng ama at anak na babae ni Sun Jiaonian, at bawiin ang dignidad at limelight na nawala sa kanya noon. Palagpak. Sa halip na tumakbo, kumuha si Ye Chen ng sigarilyo at sinindihan ito para sa kanyang sarili, at sinabing may kaunting paglalaro, pakisimula na ang iyong pagganap. Mr. Ye? Tumakbo ka, baka papatayin ka talaga niya. Nagmamadaling tinapakan ni Sun Jiaonian ang kanyang mga paa, at nagsisi na dahil inimbitahan niya si Ye Chen na pumasok para sa paggamot sa simula, hindi na niya dapat pinapasok din si Lin Fan, kung hindi ay wala na masyadong mga bagay. Hehe. Bigla akong nagbago ng isip at napagdesisyonan ko na main ka muna, saka basagin ang mga buto mo, at pagkatapos ay putulin mo ang iyong mga paa at ibabad sa gayuma, para hindi ka mabuhay ng hindi namamatay. Malamig na bumantong hininga si Lin Fan, sumuntok, at ang suntok ay napakaganda, at ang kanyang anyo ay agad na nagkagulo, at dumiretso sa mukha ni Ye Chen. Ipinikit ng mag-ama ni Sun Jiaonian ang kanilang mga mata ng hindi namamalayan. Desperado. Tapos na si Mr. Ye. Paano ito posible? Gayunpaman, sa sumunod na sandali, isang tinig na puno ng kawalang paniwala ang nagpabukas ng kanyang mga mata kay Sun Jiaonian. Agad siyang natigilan on the spot.
Nakita ko ang kamao ni Lin Fan ay wala pang 10 sentimetro ang layo kay Ye Chen. Biglang huminto. At ang katawan ni Ye Chen ay naglalabas ng mapusyaw na gininto ang airflow, na mukhang isang energy barrier mula sa malayo, na pumipigil sa nakakatakot na suntok ni Lin Fan mula sa pagsulong. Ang totoong chi ay pinakawalan, at ang chi ay nagtipon sa isang pader, ito. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Lin Fan at bumulong sa sarili. Isang nagyayelong, nakakatusok na lamig ang bomb alot mula ulo hanggang paa. Ang nakagagalit na enerhiya ay inilabas, at ang enerhiya ay natipon sa isang pader. Isang master lamang ang makakagawa nito, kahit isang master na mahigit 30 taon ang nag-aaral. At kung gaano kritikot ang Panginoon, alam na alam niya ang lahat. Sa edad na ito, gustong mawalan ng malay si Lin Fan, at iisa lang ang nasa isip niya. Iyon ay pagtakas. Ang layo ng pagtakas. Maghintay para sa master upang linisin siya. Sa gulat ng mga ekspresyon ng mag-ama ni Sun Jiaonian, biglang tumalikod si Lin Fan at tumangay sa pinto ng napakabilis. Diyos ko, tatakas ba si Lin Fan? Huminga ng malalim si Sun Jiaonian. Takbo. Takbo saan? Humalaklak si Ye Chen, dahan-daang iniunat ang kanyang kanang kamay, bahagyang ibinaluktot ang kanyang mga daliri, hinawakan si Lin Fan na nagwalas na sa pinto, at ginawa ang pinakapangunahing pamamaraan ng gravitational sa mundo ng paglilinang sa sarili. Huwag! Naramdaman lang ni Lin Fan ang isang walang katulad na malakas na pagsipsip na nagmumula sa kanyang likuran, at siya ay napasigaw sa takot, at pagkatapos ay ang buong tao ay mabilis na umatras ng hindi mapigilan, at sa isang kisap mata, siya ay umatras kay Ye Chen. Hinawakan siya ni Ye Chen sa leeg at itinaas sa ere. Natahimik ang bahay. Ang 12 ng mga malalaking lalaki na nakahandusay sa lupa ay pinanood ang eksenang ito ng may mapurol na mga mata, naramdaman lamang na ang kanilang tatlong pananaw ay ganap na binago. Si Sun Jiaonian ay natulala sa lugar, at walang katapusang pagkabigla sa kanyang puso. Si Lin Fan, na napakalakas noon, ay ginawang parang manok ni Mr. Ye sa isang kisap mata. Tinakpin ni Sun Serong ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay, si Mei Mei ay nakatitig kay Ye Chen na nakatulala, ang kanyang puso ay lubhang hindi mapalagay. Ang uri ng paghamak sa lahat ng ipinalalabas ni Ye Chen sa sandaling ito ay labis na ikinagulat niya, kahit bilang anak ng hari ng medisina, hindi niya ito naramdaman kailanman. Napakalakas. Sobrang gwapo. Ang mga mata ni Lin Fan ay bilog, at ang kanyang mukha ay puno ng takot, Senior, iligtas mo ang iyong buhay, bago ako. Hindi ko alam na ikaw ay isang martial arts master, ako. Handa akong humingi ng tawad, at patawarin mo sana ako. Iligtas mo ako sa buhay ng isang aso. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Ye Chen, huli na. Huwag. Ang amo ko si Yuan Bu po, ikaw. Kung papatayin mo ako, hindi ka niya pababayaan. Nagpakawala si Lin Fan ng hindi gustong umungol. Nang marinig ang tatlong salitang Yuan Bu po, si Sun Jiaonian, na nasa tabi niya, ay biglang nagbago ang mukha at sinabing, Mr. Ye, it is absolutely impossible. Bitik. Sa malutong na tunog, ang lalamunan ni Lin Fan ay biglang dinurog ni Ye Chen, at ang buong tao ay namatay sa lugar, nanlaki ang kanyang mga mata, halatang hindi nagpapahinga. Inihagis ni Ye Chen ang kanyang katawan sa lupa at walang ekspresyong tumingin kay Sun Jiaonian, bakit hindi? Tiningnan ni Sun Jiaonian ang katawan ni Lin Fan at desperadong nagtanong, Mr. Ye, kilala mo ba kung sino si Yuan Bu po? Walang pakialam si Ye Chen. Hoy! Tinadyakan ni Sun Jiaonian ang kanyang mga paa at sinabing, si Yuan Bu po ay isang bihirang martial arts prodigy sa isang siglo, at kilala rin bilang numero 1 tao sa Tianan. Ngayong pinatay mo ang kanyang disipulo, tiyak na hindi siya susuko. Ang ibig mo bang sabihin ay pinapayagan lang niya akong patayin at hindi ako papayag na lumaban? Malamig na tiningnan siya ni Ye Chen. Saglit na hindi nakaimik si Sun Jiaonian. Patayin at patayin. Bahagyang sinabi ni Ye Chen, kung talagang pumunta si Yuan Bu po kay Xingxi para tanungin ang kanyang kasalanan, maaari mong sabihin sa akin ang pangalan ko. Kung ito ay isang ordinaryong pusa at aso ang magalit sa kanya, maaaring pagtawanan ito ni Ye Chen, ngunit iba si Lin Fan. Siya ay isang sinaunang mandirigma na maaaring agad na pabagsakin ang higit sa 12 mabangis na lalaki. Kung talagang tumakas siya, magkakaroon ng walang katapusang gulo. Napabuntong hininga na lamang si Sun Jiaonian. I'm cured, ngayon na ang oras para tuparin mo ang iyong pangako. Hinawi ni Ye Chen ang sulok ng kanyang damit at sinabing, bigyan mo ako ng tiyanlanghua. Oo. Paulit-ulit na tumanggo si Sun Jiaonian, at pagkatapos ay inilabas siya ng bahay kasama ang mga tao sa lupa, tila para kunin ang bulaklak ng tiyan. Inilabas siya ng bahay kasama ang mga tao sa lupa, tila para kunin ang bulaklak ng Tianling. At tanging sina Ye Chen at Sun Serong lamang ang naiwan sa bahay. Nakasubsob pa rin si Sun Serong sa naunang eksena. Makalipas ang mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinoan. Lumapit siya kay Ye Chen at nakangiting sinabi, Sir Ong, salamat Mr. Ye para sa iyong biyayang nagel iligtas buhay. Tahimik na tinitingnan ng hindi kapansin-pansing mukha ni Ye Chen, nakaramdam lang siya ng kaunting manhid sa kanyang puso. Hindi, kinukuha ng lahat ang kailangan nila. Bahagyang ngumiti si Ye Chen. Biglang lumabo ang ngiti sa mukha ni Sun Serong, at hindi niya maiwasang mabaigo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Sun Jiaonian na may dalang garapon ng gamot at magalang na iniabot ito kay Ye Chen, Mr. Ye, ito si Tianlanghua.
Ang isa pang card ay May 20th million, at ang password ay ang huling 6 na numero ng card. Nakita ko ang kalahating garapon ng transparent na gayuma sa garapon ng gamot, at ang isang berdeng horse chestnut plant ay maislan at maganda. Mayroon ding itim na bank card. Matapos itong kunin ni Ye Chen, medyo nasasabik siya. Sa pagkakataong ito, ang mga material na panggamot para kay Mengmeng para pinuhin ang blood marrow pill at si Kizudan ay sa wakas ay magkakasama, at hindi sayang ang pagpunta rito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Ye Chen, "Old son, mayroon ka bang tahimik na silid dito?" "Oo, ihahanda ko ito para sa iyo." Tumugon si Sun Jiaonian at inutusan ang isang tao na maghanda. Akala niya ay si Ye Chen ang gustong magpahinga dahil nakakonsumo siya ng maraming enerhiya mula sa paggamot ngayon. "Nga pala, may dalawa pa akong kaibigan sa labas, papasok na sila at hintayin mo ako." Matapos makapasok sa tahimik na silid na inayos ni Sun Jiaonian para sa kanyang sarili, itinaas ni Ye Chen ang kanyang kamay upang magpataw ng pagbabawal, at pagkatapos ay kinuha ang mga panggamot na materyales na ibinigay sa kanya ni Gu Xiaoquan noon, at inilagay ito kasama ng Chanlonghua. Kung ito ay ibang tao, kung wala ang peel furnace at ang ground fire, natatakot ako na hindi ako makakagawa ng mga table tasks. Sa kabutihang palad, ang peel cauldron ng Immortal Realm ay may paraan ng alchemy, ang Void Alchemy Technique. Ang pamamaraang ito ay maaaring gawing peel stove ang sarili nitong espiritual na enerhiya nang hindi gumagamit ng peel stove, at kahit na ipanganak ang tunay na apoy ng samadhi. Umupo si Ye Chen na naka-cross-legged at sunod-sunod na naglabas ng espiritual na enerhiya. Matapos makita ang espiritual na enerhiya sa hangin ay naging isang spiritual energy peel furnace, iniunat niya ang kanyang kamay at kumaway, at lahat ng mga gamot na nakalagay sa kanyang harapan ay tumaas sa hangin. Kasabay nito, inimbitahan ni Sun Jiaonian sa labas sina Gu Xiaoquan at Ahon na pumasok. Nang malaman nila na talagang napagaling ni Ye Chen ang sakit ni Sun Serong, namangha si Gu Xiaoquan. Nagulat din si Sun Jiaonian sa pagkakakilanlan ni Gu Xiaoquan, ang panganay na anak ng pamilya Gu. Palihim niyang sinabi na isang ang master si Mr. Ye, at isa lang siyang doktor at martial artist. Nakatayo si Sun Serong sa labas ng alchemy room ni Ye Chen, tulala na nakatingin sa nakasaradong pinto. Siya, si Sun Serong, ay anak ng hari ng medisina, at kilala rin bilang isa sa nangungunang 10 dilag sa Timog Gusaw. Kung ito ay isang ordinaryong tao, pagkatapos na makita siya, tiyak na hindi siya mapakali. Ngunit iba si Ye Chen, at kahit na may mahinang kahulugan ng pagtanggi sa mga tao na libu-libong milya ang layo. Dahil dito nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya at pagkababa. Kung sa nakagawiyang paraan, bakit siya magiging ganito, na hindi nagdadahilan sa mga lalaki? Ito talaga ang figure ni Ye Chen na pumugot sa ulo ni Lin Fan, na nag-iwan ng hindi maalis na baka sa kanyang puso. Isang figure ang lumapit sa kanya, tumingin sa direksyon ni Jingxi, at bumantong hininga, "Girl, ang mga taong tulad ni Mr. Ye ay nakatadhana na maging iba sa atin, at nabalitaan ni Itay na si Mr. Ye ay mayroon ng asawa at anak na babae. Dad, gusto ko talagang malaman kung anong klaseng babae ang pwedeng maging asawa niya." Nipatikip ng ngipin si Sun Serong, na parang ayaw. Umiling si Sun Jiaonian at tumalikod para umalis. Hindi na niya maintindihan ang ugali ng kanyang anak. Upang ilagay ito ng mahinahon, siya ay mayabang at matigas ang ulo, at mahirap baguhin ang mga bagay kapag nakilala niya ang mga ito. And to put it badly, matigas ang ulo. Sa kotseng patungo sa bahay ni Gu. Bagamat mukhang pagod si Ye Chen, may bahid ng saya sa kanyang mga kilay. Dahil sa pagkakataong ito, kabuuang chi at blood pill ang naani, 10 blood marrow pill, 5 body training pill, at isang Qingshen pill. Kabilang sa mga ito, ang Kizu pill at blood marrow pill ay para kay Mengmeng na gamitin, 2 tableta sa isang pagkakataon, isang beses bawat 10 araw, ay dapat na kayang suportahan siya hanggang sa makapasok siya sa yugto ng foundation establishment, at pagkatapos ay maaari niyang pinuhin ang rebirth pill. Tungkol naman sa mga bodybuilding pills, ang mga ito ay ginamit ng mga magulang ni Ye Chen. Ang dalawang matanda ay nagtrabaho ng husto sa mahabang panahon, at matagal na silang naiwan na may maraming maitim na pinsala, tulad ng cervical spondylosis, rheuma at iba pa. Makalipas ang halos kalahating oras, nang makarating na ang sasakyan sa bahay ni Gu, mula sa malayo, nakita si Mr. Gu na naghihintay sa pintuan kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling huminto ang sasakyan, tumawa ng malakas ang matandang si Gu at sinabing, "Matanda, maghihintay ako sa kaliwa at kanan, at sa wakas maghihintay ako hanggang sa si Mr. You're welcome, old man. Tawagin mo lang akong Ye Chen kung hindi ka gentleman." Nakangiting lumabas si Ye Chen sa kotse. May dalawang babae na nakatayo sa tabi ng matanda, ang isa sa kanila ay si Gu Yingying, na nakipag-away sa kanya noon, at ang isa ay hindi pa nakita. Gayunpaman, si Gu Yingying ay napakalamig sa kanya, at halatang nagseselos pa rin siya sa pagsipa sa dibdib noong huling pagkakataon. Tila batid ng kanyang pagdududa, ngumiti ang matanda at nagpakilala, "Mr. Ye, ito ang aking apo, ang asawa ni Xiao Kun na si Fang Yuan, Yuan, at hindi ko pa nakikita si Mr. Ye dati." Agad na ngumiti ng matamis si Fang Yuan, "Nakita ko na si Mr. Ye." Tumanggaw si Ye Chen, hindi naiwasang sumulyap pa sa kanya, at nalaman na may mahinang itim na gas sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit isang pulang gas sa kanyang tiyan, at agad itong malinaw sa kanyang puso. Ang itim na chi ay ang sama ng loob na inilipat mula sa longevity lock, at ang pulang chi ay natural na ang chi ng perlas. "Mr. Ye, please come with me."
Dinala siya ng matanda sa ikalawang palapag ng bilya na may malaking sigasig, at pagkatapos ay hinayaan siyang maghain ng tsaa. Humigop si Ye Chen, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, masarap ang tsaa. Mr. Ye just likes it. Ito ang Wuyi Mountain dahumpaw na binigay ng ibang tao sa matanda. Hindi ako sanay uminom nito. Pwede mo namang ibalik pagbalik mo. Seryosong sabi ng matanda. Si Gu Yingying sa gilid ay bamaantong hininga, lolo, magpanggap na lang na bukas palad. Karaniwan mong tinatakpan ang bagay na ito ng mas mahigpit kaysa sa iba. Kahit na noong huling dumating si Tio Xiao sa bahay, hindi mo ito gustong ilabas. Sa pagtatapos ng pangungusap, binigyan niya ng malamig na tingin si Ye Chen. Ang huling sipa ng lalaking ito ay nagdulot ng pananakit sa bahaging iyon ng kanya sa loob ng ilang araw. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos pumunta sa ospital para tingnan kung ayos lang. Hindi makapaniwalang sinabi ng matanda, ewan ko sa iyo Tio Xiao, ikaw ay isang ganap na tulala ng tsaa. Kung gusto mong ipaalam sa kanya na mayroon akong magandang bagay na ito, kailangan mong linisin ito para sa akin. Sa panahong ito, tinitingnan ni Gu Xiaokon si Ye Chen paminsan-minsan, mukhang nag-aalangan siyang magsabi ng kahit ano. Ngumiti si Ye Chen, kumuha ng 2 medicinal pill sa kanyang katawan at inilagay ito sa mesa. Nakatitig ang grupo sa tableta ng gamot ng may dilat na mga mata. Medyo na-overwhelmed sila. Sumimangot ang matanda, Mr. Ye, is this? Ang purple ay body forging pill. Ibinigay ito sa matanda. Tiyak na maraming may itim na sugat ang iniwan ng matanda sa larangan ng digmaan noong mga unang taon. Matapos itong inumin, mas lalo siyang gagaling. Para naman sa pula, ito ay ang Qingshen pill, na makakapagresolba sa mga hinaing sa katawan ni Miss Fang at may epektong maibsan ang fetus. Pagkasabi noon, hindi na mamalayan ni Ye Chen si Fang Yuan. Kung hindi niya nakilala si Ye Chen, ang bata sa kanyang tiyan ay maaaring ipinanganak na patay, ngunit ngayon ito ay isang inumin at isang halik, at ang epekto ng Qingshen pill ay maaari ding makuha niya, at may tiyak na pagkakataon na ito ay mangyayari kapag siya ay ipinanganak. Ling Zhen. Tumingin si Gu Xiaokon sa mga tao at hindi makapaniwalang sinabi, Mr. Ye, ang ibig mo bang sabihin ay nakakapagpagaling ng mga sakit ang 2 halamang gamot na ito? Mula sa pananaw ng mga modernong tao, kapag ang mga tao ay may sakit, sila ay naghahanap ng Western medicine o Chinese medicine, at ang gamot na kanilang iniinom ay alinman sa mga table tas o decoctions. At pagdating sa mga table tas ng gamot, maiisip ng mga tao ang isang tiyak na emperador noong sinaunang panahon na hindi pinansin ang mga gawain ng estado, kasama ang isang grupo ng mga pari ng Daoist sa buong araw sa tabi ng furnace ng tableta, at umupo sa tagsibol at taglagas na managinip na lumulutang sa araw. Hindi lamang si Gu Xiaokon ang natalo, kundi pati na rin ang iba. Sa wakas ay nakahanap ng dahilan si Gu Yingying para atakihin siya, at malamig na bamaantong hininga, pill. Masyado kang maraming nobela, tama. Kung hindi dahil sa katotohanang nakakatakot ang lakas ni Ye Chen, itinaboy na sana niya ito bilang isang gangster. Haha. Ngumiti si Ye Chen nang hindi nagsasalita. Sa pagtingin sa pulang tabletang pampakalma ng katawan, nagtanong si Old Man Gu, Mr. Master, maaari mo itong subukan. Lolo, huwag kang makinig sa kalokohan ng lalaking ito, paano kung may mangyaring masama pagkatapos kumain? Mabilis na huminto si Gu Yingying. Okay lang, may tiwala naman ako kay Mr. Ye. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-aalinlangan, dinampot ng matanda ang tabletang pampakalma ng katawan at inilagay sa kanyang bibig. Huli na nang mag-react ang lahat. Kung ang lolo ko ay may 3 lakas at 2 kahinaan, hindi mo matatakasan ang relasyon. Binigyan ni Gu Yingying ng masamang tingin si Ye Chen. Ilang sandali, kinakabahang tinitigan ng grupo ang matanda, sa takot na bigla itong sumigaw sa sakit ng tiyan, o kaya ay samuka ng dugo at mahulog sa lupa. Biglang nanginig ang katawan ng matanda. Lolo. Nag-aalalang tumawag sina Gu Xiaokon at Gu Yingying. Kaagad pagkatapos, nakakita ako ng pulang ilaw na naglalabas mula sa katawan ng matanda, at ang pulang ilaw ay kumalat hanggang sa noo ng matanda, na parang lasing. Hindi napigilan ng matanda ang pag-inom, at isang subo ng maputik na hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Kasabay nito, ang puting buhok sa tuktok ng ulo ng matanda ay naging itim sa bilis na nakikita ng mata. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat na hindi nakaimik. Nang mawala ang pulang ilaw, ang matanda ay agad na yumuko kay Ye Chen at sinabing, Mr. Yi's medicinal pill ay kamangha-mangha, matandang lalaki, mas nakaka-relax ang pakiramdam ko ngayon, ang aking baywang ay hindi masakit, at ang aking mga binti ay hindi masakit. Ngumiti si Ye Chen at tumango. Nanlaki ang magagandang mata ni Gu Yingying sa hindi makapaniwala, Lolo, okay ka lang ba? It's more than nothing. Pakiramdam namin ng lolo mo ay mas bata ako ngayon ng 10 taon. Isang suntok lang makakapatay ng baka. Tuwang-tuwa ang matanda. Nakahinga ng maluwag si Gu Yingying, at hindi maiwasang mapasulyap kay Ye Chen, iniisip na kahit medyo makulit ang taong ito, talagang may kakayahan siya. Noon lang nag-react si Gu Xiaokon, at dinampot niya ang natitirang tableta sa mesa at ibinigay kay Fang Yuan, asawa, bilasan mo, kainin mo agad. Sa inisyatiba ng matanda na subukan ang gamot, sa pagkakataong ito ay walang dapat ikabahala ang grupo. Matapos lunukin ni Fang Yuan ang Qingshen pill, isang sinag ng itim na enerhiya ang umapaw mula sa tuktok ng kanyang ulo, at ang orihinal na maputlang kutis ay agad na naging malarosas. Hindi marami. Nagulat ang lahat. Hindi naiwasang matuwa ang matanda, Mr. Ye, nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin sa pag-aalaga ng pamilya.
Simula ngayon, tuwing may dispatch ka, tiyak na tutulungan ako ng pamilya ko. Inilabas ni Gu Xiaokan ang isang susi ng sasakyan ng Lamborghini mula sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Ye Chen, at sinabing, "Oo, Mr. Ye, hindi kita iginalang noon, ngunit binaliwala mo ang nakaraan. Nahihiya ako at wala akong may susukli sa iyo. Ibinigay din ito sa iyo ng kumpanyang nasa ilalim ng aking asawa." Hindi alam ni Ye Chen kung tatawa o iiyak sandali. Nang tatanggi na sana siya, mariing sinabi ng matanda, "Hinihiling ko rin kay Mr. Ye na huwag tumanggi." Walang ibang paraan, kinailangan ni Ye Chen na kunin ang mga susi ng kotse, ngumiti si Gu Xiaokan at sinabing, matatapos ang proseso ng paglilipat para sa sasakyan sa loob ng 3 araw. Para sa kumpanya, hawak ni Fang Yuan ang 60% ng shares, at hihintayin ko ang shares. Pagkatapos itong mailipat sa iyo, gaganapin ang isang shareholders meeting para magtalaga ng isa pang direktor, makatitiyak ka. Naging maganda ang kapaligiran ng mga sumunod na tao, biglang tumingin si Ye Chen sa matanda at nagtanong, Elder Gu, narinig mo na ba si Yuan Bupu? Bakit biglang nagtanong si Mr. Ye tungkol sa taong ito? Ang ngiti sa mukha ni Mr. Gu ay biglang nawala, at ang kanyang ekspresyon ay tila bawal. Napangiti si Ye Chen, at mahinang nagsabi, hindi sa biglaan siyang nagtanong, ngunit pinatay niya ang isang hindi epektibong disipulo niya noon. Nang bumaba ang boses niya, biglang tumahimik ang kwarto. Nagbago ang ekspresyon ng asawa ni Gu Xiaokan at ni Gu Yingying. Ang mga taong nakaupo dito ay hindi ordinaryong tao, kaya natural na alam niya na kahit na madaling magsalita si Ye Chen, mayroong maraming pagpatay at panlalamig sa kanyang mga salita. Sa partikular, hindi maiwasan ni Gu Yingying na tingnan ng malalim si Ye Chen at nabigla. Sa hindi inaasahan, ang lalaking ito ay hindi lamang malamig ang hitsura, ngunit mayroon ding malamig na puso. Talagang mahinahon niyang sinabi ang tungkol sa pagpatay ng isang tao. Mukhang naawa talaga siya sa sipa niya noong araw na iyon. Sumipsip ng malamig na hangin ang matanda, na may bakas ng takot sa mukha, Mr. Ye, are you? Sigurado ka bang pinatay mo talaga ang alagad ni Yuan Bupu? Sinabi ng kabilang partido na si Yuan Bupu ang kanyang Panginoon bago siya namatay. Dapat ay totoo. Kung tutuusin, kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, ang kanyang mga salita ay mabuti din. Bahagyang tumanggo si Ye Chen. Pilit na pinigilan ng matanda ang takot sa kanyang puso, lumingon para tingnan si Gu Xiaokan at ang kanyang asawa, at sinabing, Xiaokan, Yuan, bumaba ka muna. Lolo, tingnan mo ang sinabi mo. Apo mo ako, na umaagos sa katawan ko ang dugo ng matandang pamilya Go, ano pa ba ang dapat itago sa akin? Hindi nakaimik si Gu Xiaokan. Matindi ang tingin sa kanya ng matandang lalaki, at umalis si Gu Xiaokan sa silid kasama ang kanyang asawang si Fang Yuan na may mapait na mukha, bumubulong habang naglalakad. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait ang matanda at sinabing, Mr. Ye, please forgive me. Ang incompetent kong apo ay hindi isang martial artist. Dagdag pa rito, maagang umalis ang kanyang ama, kaya mas kakaunti ang kanyang nalalaman, mas mabuti. Sa katunayan, hindi pa rin siya umimik, ibig sabihin, hanggat hindi niya ginagalit ang mga sinaunang mandirigma, gaano man ka-arrogant si Gu Xiaokan, maaari niyang panasan ang kanyang puwet para sa kanya. Tumanggaw si Ye Chen para ipakita ang kanyang pag-unawa. Sinulyapan siya ng matanda sa tabi niya, at sinabi na may kakaibang ekspresyon, hindi ba si Mr. Ye ay mula sa sinaunang martial arts world? Bakit hindi mo narinig ang pangalan ni Yuan Bupu? Sinaunang mandirigma. Saglit na natigilan si Ye Chen, at saka ngumiti, gulaw, sa totoo lang, hindi ako isang sinaunang mandirigma, ngunit isang chi refiner. Chi refiner. Patawarin mo ang matanda. Nabuhay ako sa halos buong buhay ko, at hindi ko pa ito narinig. Nagmamadaling umiling si Aho, hindi ko rin narinig. Forget it, since Mr. Ye has such skills, natural na hindi siya ordinaryong tao. Kinailangang iwagayway ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Ye, ang ating bansa ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong sinaunang panahon. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pamana, ito ay naging isang sistema ng pagsasanay at background. Upang makilala ito mula sa mga modernong diskarte sa pakikipaglaban, tatawagin natin ang mga sinaunang mandirigma. Sa ngayon, ang alam ko ay ang kaharian ng sinaunang martial arts ay nahahati sa dalawang pangunahing kaharian, namely acquired at innate. Nagulat na sabi ni Ye Chen, ano ang nakuha? Ano ang likas? Sunod-sunod ding nagtaas ng tenga sina Aho at Gu Yingying. Karaniwang wala silang alam tungkol dito. Ang tinatawag na nakuha ay ang martial artist ay umaasa sa pagpapakintab ng katawan upang pasiglahin ang potensyal ng katawan at makabuo ng enerhiya sa katawan, at pagkatapos ay makipagtulungan sa ilang mga kasanayan sa kaaway, na halos nahahati sa 4 na maliliit na kaharian, gumagalaw, malinaw na enerhiya, panloob na enerhiya, at channeling. Sa pangkalahatan, hanggat may bakas ng enerhiya sa katawan, kahit na nakatuntong ka sa maliwanag na enerhiya, kailangan mo lamang na patuloy na palakasin ang enerhiya na ito, gawin itong mas malaki, pinalapot, at pagkatapos ay matuno sa iyong sariling mga kalamnan at mga punto ng acupuncture. Matapos ganap na mabuo ang lakas, ang mga meridian na nakaharang sa katawan ng tao ay maaaring mabuksan, lalo na ang dalawang pangunahing pasukan ng Ren at Du meridian. Kapag nasira, ang lakas ay maaaring tumago sa buong katawan at malayang gumana. Ito ang dahilan kung bakit sa mga nobelang martial arts, ang sinumang nagbukas ng dalawang ugat ni Ren at Do ay isang master.
Ang matanda ay mahusay na nagsalita, at sa pangkalahatan ay ipinaliwanag ang ilang kaalaman sa sinaunang martial arts kay Ye Chen at sa tatlo. Sumimangot si Ye Chen at nagtanong, paano si Sian Tian? Maaaring gawing tunay na chi ng mga nakuhang mandirigma ang enerhiya sa kanilang mga katawan, at maaari silang pumasok sa likas na katutubo pagkatapos mailabas ang totoong chi, ngunit iyon ay isang kakaibang pag-iral. Kaya tinawag siyang master ng martial arts. Ang matanda ay napabuntong hininga na may damdamin, gayunpaman, napakahirap na pumasok sa likas. Hindi mabilang na nakuhang mga mandirigma ang naubos ang kanilang pagsisikap sa buhay upang makapasok sa likas. Ang matanda ay nagsasanay sa halos buong buhay ko, at ngayon naiintindihan ko na ang estado ng lakas. Nang marinig ito, inilabas ni Gu Yingying ang kanyang dila. Bata pa lang siya ay tinuturuan na siya ng matanda, kaya't nakagalaw lang siya, at maglalaro lang ng maayos na mga galaw tulad ng pusa at tigre. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Ye Chen. Medyo naintindihan naman niya. Ang sinaunang martial artist ay pinagkadalubhasaan ang pisikal na katawan at ang enerhiya, at ang enerhiya na ito ay hindi maaaring makuha mula sa labas ng mundo, dapat itong i-condense ng sarili. Tulad ng para sa mga magsasaka, sila ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa at binago ito sa espiritual na kapangyarihan, master ang mga supernatural na kapangyarihan, magic weapons, formations, talismans at iba pang mga dayuhang bagay. Pagkatapos ay bumalik siya sa katotohanan at nangaral kung ang matandang lalaki ay napakatakot, kung gayon ang Yuan Bupu na ito ay isa ring maalamat na likas na kaharian, iyon ay, ang master ng martial arts, tama ba? Mabuti. Tumango ang matanda na may time na ekspresyon sa kanyang mukha, si Yuan Bupu ay hindi lamang isang martial arts master, kundi bilang isa rin sa 3 probinsya ng Tianan. Siya ay sikat sa loob ng ilang dekada. Kahit sa mga martial arts masters, siya ay isang malakas na tao. Pag-aari ng hindi nakoronahan na hari, kasama ang aking pamilya, tinitingala ko rin ang kanyang hininga. Sa pagsasalita tungkol dito, huminga ng malalim ang matanda at sinabing, hindi lang siya ang numero 1 sa Tianan, ngunit kabilang din siya sa 5 master ng Dangao Zijun Nantu Beisha Zhongwenjian, na kilala bilang Nantu. Lolo, anong klaseng kay-abangan ang sinasabi mo, ito ay kumakatawan sa 5 Panginoon. Si Gu Yingying sa gilid ay hindi napigil ang magtanong. Si Ye Chen ay parehong mausisa. Tumango ang matanda, oo, ito ay kumakatawan sa 5 sikat na master ng likas na kaharian, sila Ning Dangao, Cao Ziju, Yuan Nantu, Jiang Beisha, Mo Wenjian, syempre, ito ay mga palayaw, para sa kanilang tunay na hindi ko alam ang pangalan. Lolo, sino sa 5 ang mas makapangyarihan? Namula si Gu Yingying, puno ng pananabik ang kanyang magagandang mata. Walang magawa ang matandang sulyap sa kanya, gaya nga ng kasabihan, walang unang pwesto sa teksto, at walang pangalawa sa militar. Kapag naabot mo ang antas na iyon, sa kaso ng buhay at kamatayan, walang pagkakaiba sa pagitan ng malakas at mahina, hindi pa banggitin, hindi ko pa ito narinig. Nagawa nila ito. Palihim na tumango si Ye Chen. Sa mapayapang mundong ito, hindi magkakaroon ng kaguluhan gaya ng mundo ng paglilinang, at naniniwala siya na dahil may mga ganoong tao, kailangang may mga tuntunin na pipigil sa kanila, kung hindi, magulo sila. Ngumuso si Gu Yingying na may hitsura ng pagkabigo, at muling nagtanong, Lolo, bukod sa 5 ito, mayroon pa ba? Meron. Ang matandang lalaki ay napakaprangka sa pagkakataong ito at sinabing, bukod sa silangan, kanluran, hilaga, at timog, may ilan pang mga tao sa kabisera, tulad ng halimaw ng pamilya Zan na si Zan Kunlun, ang pamilyang Su na si Liner Sukilin, at ang baliw ng Zhongnanhai na si Han Xiaotian, ngunit ang kanilang mga pagkakakilanlan ay napakahiwaga at napakababa. Tama. Ang matanda ay tila may naalala, at nakangiting sinabi, 8 araw na ang nakalipas, isang kawili-wiling bagay ang nangyari. Sinasabi na ang isang master na nagngangalang Jian Wushuang ay lumitaw sa paanan ng Mount Tai. Sa sandaling lumitaw ang lalaking ito, hinamon niya ang mga master mula sa lahat ng antas ng buhay, at siya ay patuloy na gumulong sa lahat ng paraan, na naging sanhi ng pagyanig ng sinaunang martial arts world. Sa paanan ng Mount Tai. 8 araw na ang nakalipas. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang gumalaw si Ye Chen sa kanyang puso at nagtanong, Jian Wushuang. 8 araw na ang nakararaan ay ang oras kung kailan siya bumalik sa Earth, at nag-walkout din siya mula sa paanan ng Mount Tai. How could anyone have the surname Jian? Nakakatuwa naman. Tumawa si Gu Yingying, iniisip kung may iba pa bang may apelidong daw. Ang matanda ay umiling, dapat palayaw, gayon pa man, narinig ko na ang taong ito ay napakabata, parang wala pang 18 taong gulang, nakasuot ng puting damit, may bitbit na sirang espada sa kanyang likod, napakalamig, hindi mahilig magsalita, ngunit sa tuwing makakatagpo siya ng sinumang may espada, hahakbang siya upang hamunin, ngunit kung manalo siya, aalis siya. Ano bang pinagsasabi mo? Kan, sabi ko, matanda, huwag kang magtampo. Kahit si Ahu, na kanina patahimik, ay hindi makaupo. Sabi ng matanda na may kakaibang ekspresyon, sabi ng lalaki, hindi mo alam ang espada, huwag mo nang gamitin ang espada. Sa mundong ito, ang Panginoon ko lang ang nakakaalam ng espada. Kapag nalaman kong gumamit ka ng espada sa hinaharap, papatayin kita. Puff! Ang malambot na katawan ni Gu Yingying ay nanginginig sa tuwa, giggle, ang taong ito ay isang middle school sophomore, siya ba ay isang middle school to teenager? O siya ay nababaliw? Hindi ko alam yon.
Umiling ang matanda pagkatapos ay tumingin kay Ye Chen, bumaantong hininga at sinabing, Mr. Ye, naiintindihan mo rin ang sitwasyon ni Yuan Bupo. Pinatay mo ang kanyang disipulo, at ang dalawang panig ay maaaring nakabuo na ng sama ng loob. Ito. Ayos lang. Bahagyang ngumiti si Ye Chen, at sinabing, ang kanyang walang kakayahan na disipulo ay isa lang hamak. Kung plano niyang salakayin ako, wala akong pakialam na magsama ang kanilang master at apprentice. Nang marinig ang ganoong sagot, ang mukha ng matanda ay pumikit ng husto, at hindi siya nakaimik. Sa kabaligtaran, ngumisi si Gu Yingying, siya ay isang sikat na martial arts master sa loob ng maraming taon, at siya ang numero 1 tao sa Tianan. Tiyak na masyado kang malakas magsalita. Talaga. The more you say that, the more I want to experience it. Walang ekspresyon na sabi ni Ye Chen. Biglang nagalit si Gu Yingying. Ang matanda ay nagmamadaling pinandilatan siya at ngumiti ng alanganin, Mr. Ye, ang babaeng ito na si Yingying ay spoiled sa akin mula pa noong siya ay bata. Hindi siya nagsasalita ng malaki o maliit, kaya huwag mo itong isapuso. Ayos lang. Umiling si Ye Chen, nang walang kaunting galit, sa halip ay bumuhos ang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Paano ang master? Paano ang unang tao sa Tianan? Kung kaaway kita, pinapatay ko pa siya ng espada.